Naku po mga kababayan, ikakagulat nyo po itong balita na ito. Mula po ito sa latest daw po ito sa Camp Crame. Balita po ni Maximo Asuncion. At totoo ito mga kababayan. Sabi dito, latest mula sa Camp Crame, nagkaroon ng tension sa command cont ng PNP DILG. Sabi daw, walang may gusto mag-serve ng warrant kay Senador Marcoleta. Nako, testingan nyo lang mag-serve ng warrant kay Senador Marcoleta. Makikita nyo talaga ang galit ng mga kapatid sa iglesia. Ayan, pati dito sa mga comment mga kababayan, ay may mga nagko-comment na mga kapatid dito. Basahin natin, sabi, mag-ingat lang sila. Kuya Max, baka mapabilis ang Third World War. Kapag ginawa nila yon, minsan pa nila makikita ang makapangyarihang kamay ng Ama. Nako, mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko. Kasi nung nakaraan mga kababayan, di ba may post si Senador Rodante Marcoleta na baka sa mga susunod na araw daw ay mabigyan siya ng ng warrant of arrest mga kababayan. Pero ito nga ay ang nangyayari ngayon, wala daw gustong may mag-serve ng warrant kay Senador Marcoleta. Malamang marami ding sigurong natatakot, no, na baka magkagulo kapag ginawa nila ito. Talagang mangyayari yan mga kababayan kung sakaling gawin nila yan. Kasi alam naman natin na ang siniserve nilang warrant kay Senador Marcoleta ay paninira lamang at walang katotohanan mga kababayan. So pakinggan nyo mga kababayan yung pahayag ni Senador Marcoleta nung nakaraan para malaman nyo, no, na bibigyan nga daw siya ng warrant of arrest sa mga susunod na araw. So ito po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso.
At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. So, huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. So, yun po yung pahayag ni Senador Marcoleta, no, na sabi niya nga ay imbento lang daw yung mga kasong inihain sa kanya at sa mga susunod na araw daw baka daw ay mabigyan siya ng warrant of arrest. Yun yung sinabi niya at ito na nga mga kababayan, nangyayari na nga. Kaso ang nangyari ay walang gustong maghain, no? Walang gustong mag-serve ng warrant of arrest kay Senador Marcoleta. Siguro marami rin kasing mga kaanib mga kababayan na nasa sa nasa PNP, nasa army, mayroon din mga kaanib dyan. Kaya siguro nagkakagulo dyan ngayon. Pero hindi natin sure. Pero sabi kasi dito, ni Maximo Asuncion, siguro reliable sources niya na baka nagkakagulo talaga sa Camp Crame at nagkaroon nga ng tension sa command ng PNP DILG dahil nga walang gusto na mag-serve ng warrant kay Senador Marcoleta. So, basahin po natin yung mga comment dito mga kababayan. Sabi dito, isang kapatid din po sa iglesia, sabi, mag-ingat lang sila, Kuya Max. Baka mapabilis ang Third World War kapag ginawa nila yon. Minsan pa nila makikita ang makapangyarihang kamay ng Ama. Ang gawin nila kay Marcoleta ay parang direct assault sa iglesia. Ang iglesia, kumbaga sa tao, ay pinanganak sa panahon ng digmaan. Lumaki sa digmaan, kaya huwag nila tayong takutin ukol sa digmaan. Iaalay ko ang abang buhay ko at huling lakas para lumaban, para sa katarungan at katotohanan. Patungin lang ang hudyat ng trompeta. Grabe mga kababayan, no? Nakakaiyak yung comment ng isang kapatid. Dahil nga mga kababayan, ang nilalaban lang naman ni Senador Marcoleta ay ang katotohanan lang naman para malaman natin yung buong kung sino yung talagang mastermind dito sa flood control scam. Pero ang nangyayari ay ang ginagawa ng mga ibang senador ay pinagtatakpan ito mga kababayan at hindi natin malaman kung sino ba talaga yung punot dulo o sino yung pinaka-mastermind dito. Sabi nga ni Tolpo, mag-move on na lang daw tayo. Hindi pwede mag-move on mga kababayan. Napakaraming naapektuhan ng flood control na yan, lalo na tuwing umuulan. Kahit konti lang ang ulan mga kababayan, bumabaha na po. Lalo na dito sa Metro Manila. Tapos sasabihin niya lang, mag-move on na lang daw tayo. Hindi naman pwede yon. Kahit kayo magagalit kayo sa kanyang opinion, di ba? Sa kanyang pahayag. So, basahin pa natin ang iba. So, sabi ni Rowena Ramirez, sama ko. Ayan.
lagi po kami nag-aantay. Ayan, nag-aantay lang talaga yung mga kapatid na iba, no. Maraming mag-volunteer dito sa probinsya. Ayan. Kami po naghihintay lang ng hudyat. Ready na po kami. Ayan, sabi ni Yods de la Cruz. Lot dine it. Kahit po hindi ako INC, sana po sama po kami sa laban nyo. Ayan. Kung gusto nilang gumulo buhay nila, guluhin nila ang iglesia. Ayan yung sabi ni ni dating ah, si Enrile. Yan sabi niya, kung gusto nilang gumulo buhay nila, guluhin nila ang iglesia. Sige, testingan ninyo. Makikita nyo talaga. Ang iglesia tahimik lang po sa mga pero nagmamatyag yan. At talagang pag napuno na yan at inaping-api nyo na talagang lalabas na yan, talagang magkakaisa yan. Nagkakaisahan talaga mga kapatid pagka sa mga ganitong pangyayari, lalo't na inaapi si Senador Marcoleta. Nako, tandaan nyo, subukan nyo lamang. Ayan, sabi naman dito ni Obotab or Ochorit. Ayan, ang ama at ang taong bayan ang naglagay kay Rodante Marcoleta bilang senador ang ating bansa upang malaman o mabulgar ang lahat ng katiwalaan sa ating bansa. Kaya halos lahat sila natatakot dahil nailantad lahat ng kabuluktutan nila. Kung di dahil sa tapang at paninindigan ng Rodante, baka hanggang ngayon di natin malalaman ang malaking sindikato dito sa ating bansa. Kaya nagpapasalamat ako sa ating kapatid at sa ating ama dahil isa siya sa ginamit ng ating amanan na maghayag ng lahat ng katiwalaan na nagaganap sa ating bansa. Kaisa po ako sa ipinaglalaban niyo po at ako po ay nakahanda ipaglaban ang ating kapatid kahit ano pong mangyari. Go, go, go lang po, kapatid na Rodante Marcoleta. Nasa panig po natin ang ama. Ayan. So, yun po mga kababayan, kung kayo, anong pahayag nyo dito sa nangyayari ngayon sa sa Camp Crame, no? Nagkaroon ng tensyon nga dito dahil sa walang may gusto mag-serve ng warrant kay Senador Marcoleta. Pero titingnan po natin kasi kadalasan daw Friday kasi ngayon, baka gabi daw po yan. Gabi or Sabado Linggo, dyan daw po nangyayari. Pero titingnan po natin mamaya kung anong mangyayari mga kababayan. So hanggang dito na lang po siguro muna. At sa lahat po ng mga bagong subscriber natin dyan, pa-subscribe, pa-like po ng ating video. At yung mga bagong pasok din, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.